Cheryl, itinuturing ng pugante ang ngayon tinutugis na religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Binigyan ng 10 araw ang NBI at mga pulis para maaresto siya. At kung hindi siya mahuli sa loob ng mga panahong yan, kakailanganin ulit ng korte na maglabas ng panibagong warrant of arrest. Alinsunod na rin yan sa batas. At kanina nga, Cheryl, sinimulan na ng NBI at mga pulis ang paghahanap kay Kibuloy at eksklusibong nakita natin yan. Naaktuhan ng Tuwan-tuwa. Actually, may kuha Rappler dito. Tuwan-tuwa sila. Yung Rappler. News 5 ang pagdating at pagpasok ng mga armadong tauhan ng NBI sa Big Tuwan-tuwa doon si Kuya. Si Kuya yung parang namumukhaan ko si Kuya eh. Doon sa Kingdom eh. Sabi niya, pasok lang kayo, walang problema. Pasok! Pasok! Pagdating at pagpasok ng mga armadong tauhan ng NBI sa Big Dome na isa sa mga compound ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Davao City. Bit-bit Alam mo, kung ako sa inyo, alam ko kung saan nahanapin. Joke lang po ito, ha? Baka mamaya sabihin na naman nila, si Banat Bay, alam kung saan nagtatago si Kibuloy. Joke lang to. Alam nyo kung saan nyo hanapin? Hindi, kasi nung nagpunta kami dyan, meron kaming pinuntahang underground. Yung underground na yon, papunta yun sa parang mga kuryente, yung mga Kasi meron dyan sa Kingdom, parang mga generator. Alam nyo yung generator nila, first in the Philippines, na kayang pailawin ang buong Davao City. Ganong katindi yung generator nila. Kayang bigyan ng kuryente ang buong Davao City. Ang laki na, biggest city ang Davao City. Ganong kalaki. As in, ilang basement yun, no? Nandun yung control. Tapos, pag galing yun sa Kingdom, doon sa, tapos pagpasok mo doon, iba na ang labas mo, malayo-layo na. Sabi ko, takbuhan ng mga presidente, pagka, alam mo yung, di ba napapanood mo sa pelikula, yung pagka merong inassassinate yung, tapos biglang tatago yung presidente sa ilalim. Tapos ang labas doon na. Ay, hindi kaya doon na, yari ka. Hindi kaya doon nagtago si Hindi, ang labas mo pa rin naman, sa loob pa rin naman ng Kingdom. Doon pa rin sa loob, pero hindi na doon sa mismong, hindi, nandiyan pa rin sa vicinity, doon pa rin sa loob, pero hindi na doon sa Kingdom. Linawin ko lang, hindi ko sinasabing alam kong nandun, ha. Baka mamaya ng NBI ang warrant of arrest na inilabas ng Davao City Regional Trial Court Branch 12 laban kay Pastor Apollo Kibuloy na siyang founder ng Kingdom of Jesus Christ. So the Pastor Kibuloy, hindi po natin nakita, sir. Na nag-serve tayo sa... During the service of search warrant, negative sa Pastor Kibuloy. We don't have any information. Ba't ko daw sinabi, hindi po escape route yun. Nagpapatawa lang po ako. Naniwala naman kayo. Ang yung route na yung yung mga generator. Pambira, oo. Generator, nandun lahat, pati yung lahat ng aircon. Grabe, ang daming aircon nun. Sabi ko nga, pag gano'n ng aircon mo, talagang pwede ka ng parang Hokkaido dun. Oh, di ba? April 1 nang ilabas ng korte ang dalawang warrant of arrest. Ang isang warrant of arrest ay para sa kasong child abuse. Dawitin dyan ang 5 pang kasamahan ng pastor. 3 sa kanila hawak na ng NBI. Grabe naman, ang yaman nitong mga kasamahan niya. Oh. Crescente Canada, may-ari ng Canada. Pauline Canada, siya ho yung anak na may-ari. Si Ingrid C. Canada, may-ari ho yan ng anak. Lupit. Hindi, joke lang po, ha? Talay. Ikalawa naman ay kasong sexual abuse kung saan si Kibuloy ang bukod tanging akusado. Batay sa warrant of arrest order, March 14 pa dapat ito ipatutupad pero hindi muna ito inilabas. Bunsod ng umano'y motion for reconsideration na ihahain daw ng mga akusado sa Department of Justice. Pero nang matapos ang buwan ng Marso, wala namang natanggap na resolusyon ng Korte ng Davao mula sa DOJ. Kaya naman iniutos na ng Korte ang agarang pagpapatupad ng arrest. Todo talaga sila, buong, parang feeling ko, ganun kadami yung mga NBI na napumunta doon, no? Talagang punong-puno, NBI, police, talagang tinetebes talaga eh. Tebes na tebes ang datingan nito. Na pumunta si Pastor Kibuloy at ang iba pang akusado sa Regional Trial Court para magpiyansa. At kaninang hapon nga, nagtungo na sa korte ang 3 sa mga akusado sa kasong child abuse. Nagpiyansa sila ng tigwa 80,000 piso. Hawak na rin ng Davao City Police ang kopya ng warrant of arrest order ng korte. Naghahanda na sila para maisilbi ito sa mga nakalistang address ng pastor.
May tiniyak naman ang Davao City Police oras na madakip nila si Kibuloy. Wala kaming kinikilig. Alam nyo, dapat tiningnan nyo rin yung McDonald's dyan. May McDonald's sa labas eh. Balita ko, dyan din yung, may-ari din sila eh. Dyan daw kumakain yung mga sa McDonald's. Sana tiningnan nyo kasi mahilig ata sa french fries si Kibuloy eh. Si Pastor eh. Puntahan nyo doon. Ma'am, kung prominente ba na siyang tao or ordinary. Yung sa amin lang, ma'am, whatever the orders, instruction from the higher office, we will follow, ma'am. At saka pag, just in case, ma-arrest namin si Pastor Kibuloy, no special treatment yan, ma'am, no? Just in case ma-arrest siya, mayroon kaming custodial facility dito sa headquarters. Meron din kami sa station kung saan siya ma-arrest. Naka-standby din ang Davao City Police sakaling kailangang alalayan ang Senate Sergeant. Sabi nito isa, sexual abuse pero puro babae ang kinasuhan. Ano yan? Hindi, meron pa ibang kaso eh. Yung child abuse, meron din na iba. Pero, alam mo, kung malaya lang sana tayong ipakita yung mga ebidensya na ipinakita sa amin nun, lahat yun malabo na nangyari. Kaya nga, sa totoo lang, isa ho sa magaling sa administration itong si Kibuloy, si Pastor Kibuloy. Grabe ho yung kanyang, yung pagpasok mo dyan, may membership talaga. I mean, hindi ko kasi ako sanay sa ganun eh. I mean, nakadalawang church na ho ako. Sa kanila hindi, kailangan talagang may pipirmahan ka kung para maging worker ka. Yung iba na nagsabing inabuso sila, hindi na sila parte. Hindi ko na lang babanggitin pero yung details, pero hindi na daw sila parte. Kasi meron silang mga ebidensya pinakita sa amin. Di ba napakinggan niyo yung Senate hearing, inakusa na nangyari sa ganitong taon. Pero etong taon na to, wala na sila dito. Ano yung bumalik sila para magpaabuso? Hindi, totoo naman di ba? Ano yun? Wala ka na, hindi ka na membro dito Hindi ka na namin hawak. Tapos bumalik ka pa para magpaabuso paulit-ulit. Ano yun? Kung sasabihin mong inabuso ka, siguro nung nasa loob ka pa. Pero kung aabusuin kang paulit-ulit na wala ka na sa loob, ano yun? Diba medyo kalokohan ho yun? At arms sa pagsisilbi ng hiwalay na arrest order para kay Kibuloy. Ayon kay Senator Risa Ontiveros na siyang nangunguna sa pag-iimbestiga ng Senado sa mga pang-aabuso umano ni Kibuloy bilang na ang masasayang. Kawawa naman to si Ontiveros, Epal ng epal, hindi lumalabas sa survey. Diba? Ay nako. Ang araw ng pastor. Sabi nito isa, banat ba, nagpapalit ka ba ng damit? Hindi. Sinasampay ko lang dito tapos gagamitin ko uli bukas. Ngayong halos lahat ng ahensya sa bansa gumagalaw na para mapanagot siya. Sakali namang mauna ang Davao City Police sa pag-aresto sa pastor, hihilingin ng Senado na parapin sa kanilang pagdinig si Kibuloy. Cheryl, hinalughog ng mga tauhan ng NBI at mga pulis ang ilan sa property o ari-arian ni Kibuloy dito sa Davao City. Kabilang na nga dyan yung Big Dome, yung Prayer Mountain at ang mga property niya sa Samal Island. Pero anino ni Kibuloy, wala silang nakita. Ang tanong sa ngayon, nasaan na nga ba ang pastor? Ayon sa mga otoridad, nandito pa rin siya nagtatago sa Davao City at bukas, hindi pa umaalis ng bansa. Abangan nyo bukas sa Banatero, sa SMNI. Malay nyo, sumulpot doon si Pastor Kibuloy. Abangan nyo, Abangan nyo bukas, 8 o'clock ng gabi. Malay nyo, biglang mag-appear sa amin si Pastor Kibuloy. Kasi inimbita namin na ma-interview namin Malay nyo lang naman. Hindi namin alam kung nasan, Kahit si Bantag, di namin alam Tumawag na lang bigla. Kasi nung kinakausap namin si Baste, naengganyo si Bantag. Sabi niya, ako din. Tinawagan yung SMNI. Sabi nung SMNI, sino to? Si Bantag to. Totoo ba si Bantag ka? Gusto mo pasabugin ko? Ganun. Sabi ko, ganun ba? Sige. Tapos tiningnan nila. Yun, nakita nila. Malay nyo, biglang mag-appear si Pastor Kibuloy dyan.
Pastor Kibuloy, kung nanonood ka man, kung saan ka man nanonood, sige na, interviewin ka naman namin para mas lalong uminit ang mga puwet nila.